ako gani dapat perform gid after na the next day na ta mag-celebrate. Mo gani pinaka-best. Mawawala sa focus, no? Wala gid sa focus, especially depende sa team nimo, kung team nimo nga mahilig sa inom, mahilig sa wala yun. Sayang ba sayang. Ginaano ko na ako mga tao nga dapat nag-effort mo for 21 days or pila ka days every night. Then after that on that day lang mo masipyat mo sayang. Mga master, kumusta? Hinaot, okay ra ka? Nandito tayo ngayon, master, sa Minglanilla, Cebu. Bibisitahin natin ang isang dentist by profession at isang businessman na nahilig sa hobby natin. So puntahan natin, master, alamin natin yung kanyang bloodlines. Tara, master. Kini si Chris Chops, dayon kamo sa Hans Game Farm. Mga master, kumusta? Hinaot, okay ra ka? In today's episode, master, napakaswerte natin kasi nandito tayo malapit lang sa bahay sa Tunghaan, Minglanilla sa Hans Game Farm. Ang guest natin for today, Dr. Chris Tiopes. Good morning, Doc. Morning. Kindly greet yung mga subscribers natin. Good morning mga masters to all Pilipinas, backyard breeders and sa mga malaking farm. Good day sa lahat. Doc, sino ba si Christopher Tiopes or Christopher Tiopes? Actually, I'm Chris from Mindanao. Nag-school ko sa Cebu, Southeastern Dentistry. After that, nag-work ko as a corporate from Colgate-Palmolive, Philippines. I've been working for 15 years. After that, nag-open na po personal na ko nga business. So, na ko yung mga dental chairs supply company. So, focus ko sa dental business. And then, because since birth, sa Mindanao pa ko, akong parents, naghilig na sa so, i-continue lang na ko akong passion, more on breeding. And then, sites, but mostly, I enjoy breeding. So, muna, master, akong nag-start akong humble beginning sa Taga, saan kayo sa Mindanao, Doc? Agusan, Nasipit. Nasipit. Nasipit, Agusan. Doc, you are a dentist by profession and also as businessman. Paano ka napunta sa hilig natin? Family background, ang parents ko, mga kapatid, surrounding sa family ko and environment, they enjoy so that's why, yeah, nakapag-ipon na nakoy gamay nga money, so I enjoy good breeding. That's why gina-corporate ko ang breeding ko ako mga stocks. So, makita nyo dito sa area na ko na nagiging ko yung mga stocks for more on business side. So ang is for passion lang yun. Gamay lang yun akong net, but I enjoy breeding. Mao lang yun na. Yung paghilig natin sa passion na to, is it a hindrance or somehow a help to you in conducting your business? Actually, hindrance in terms of managing sa mga tao in the farm na wala kay consistent ang ilang mga work ba, pakita nimo na kay problema, so mo na yung mga hindrances, pero inside naman og positive na pag ani nimo sa farm, limpyo, healthy ang manok. So, wala, okay ra yun. Ma-enjoy ra ka. Some in Bacolod, ako yung mga friends ito nga practicing sad. We communicate also, and then they go to Cebu, stay sila sa kumahan kasi ilang mga fans. So, lang. Mag-housing diri. Mag-house sila. So, na gani atong passion. Enjoy lang yun. Pang amigo, dili pang igo. Mao na yung problema niya. Way ganay. Way gaday, amigo. Meron ka mga puti, mga talisayan. Unsa ano yung mga bloodlines nandito? Mostly ang mga puti, mga ni sila, mga waknang, and then na mga gikrosan ako sa mga sweaters o nga white. Sa ako sa side karon nga nakita nila kung bong Muslim mo depende mo sa imong selection o imong choice sa ilang labok. O na mga bloodlines nga na given na mo na, but depende sa imo ha kung saan pagtimpla. O unsa nga color ana. So mo nang uban mo gud ma performance side gyud, ang performance gyud ang importante. So more than the bloodline, performance yun. Unsa sila perform kay hindi mag-matter sa iyo yung bloodline. Yeah. Performance talaga. Kung unsa imong performance makita dito mo gani mo i-postro nimo. Like sa kong white naganahan ko igo ginawa ko siya. Timplahan lang ako siya og mga sweaters para out siya ko idugang. Ano yung hinahanap mo na performance? Siyempre number 1 gyud is yung abang. Ako di juga kita nga magdagandagan na sa roida. Pag first na pagbutang na magsige ginagbantay. Then bakol, lang, simple lang. Wala na kang arte, importante yun na. Kay, 2 times, 3 times. Ano yung advantage nung abang, Dok?
mas brainy mo ko sila, mas more on brain sila ba, mas dili sila pataka og sulod. Then multiple lang ilang daog. Ya dili kay sila ingon damage dayon. So mula na ako nabantayan sa akong side na mas may nok nga may mo angat nya nakagtiil. Kaya nok initso mamulata maginig basta naiwan mo kan kontra mo bunal gini sila dili gini sila mo patanga-tanga. Tanawon gini mo na karong mga big time. Different silang mga colors pero ang ilaha mga style same yun. Break, bantay mo gina. Dok, meron man sinasabi nila na yung mga abang daw is dadaigin sila ng mga multiple kasi yung isa abang ng abang tapos yung isa multiple so maabutan talaga yung abang. Depende. Multiple pero ang abang mo may man sila mag-ilag. Pagpasok sa multiple, ilag gunahalan mo sa imong abang. Counter. So, diha gid sila. Munang depende na gina sa imong seleksyon niya. Buinas. Kaya bisag unsa ka super nimo kung kulang ka sa buinas wala yun. Nade, do you believe in buinas de? Naa ginang buinas gilak ginang sabugal ginana ginay buinas. Bisan pa kung sa ka super nimo that time gud nga wala sa imo ang luck wala gyud ka. Dili gina nimo makuha. Meron ba mga gabi na mapi-feel mo talaga na sa akin tong gabi na to? Naay mga mga vibration nga positive yung sila kayo nga pag-perform sa first ni makaingon juga makuha gina ko ni. Pero nagay first nga kulang gid sa tanan makaingon kag wala gyud. Dili gina imong gabi na. There are times man Dok na yung pang champion, yun yung pang malalaglag. No, feel mo na talaga first, second, third tapos yung panghuli ito na talaga pero laglag man siya. Gina dili na mo perform. Maabdan gid sa tahe mga ang mo off o di mo perform. Mas ang kontra nimo, mas gwapo performance. Ano yung mga contributing factors doon, Dok? Yung pang-last, panghuli, yun na sana, yun pa yung nasilat. Number one is dapat focus yun ang tao nimo. Focus yun. From one to until the end, focuson yun yung na dapat dili mo dry up. No, everything yun is 100% perform yun. Kung ano yung sa first, second, dapat oo. Yun yung after mo party kung makuha na ninyo ang champion. Namo koy first win pa. Enjoy na kayo mo second wala. Beer na dili pa mo guna. So hindi mo ina-allow Dok na while ongoing pa yung gabi. Wala gyud. Meron ng beer. After na gyud. Ako gani dapat perform gyud after na the next day na ta mag-celebrate. Mo gani pinaka mawawala sa focus no? Wala gyud sa focus especially depende sa team nimo kung team nimo nga mahilig sa inom, mahilig sa wala yun. Sayang ba sayang. Ginaano guna ko mga tao nga dapat nag-effort mo for 21 days or pila ka days every night, then after that on that day lang mo masipyat mo sayang. Ang inyong goal is mo daog mga kwarta mo but inyo nang isayangan mo na. Yung mga tao mo Dok may per win din? Per win normal gina per win na sila weekly salary and then per win. Dok, mapunta tayo ngayon kasi nung nandun ako sa Battle of TikTokers at saka yung sa bakal Dok ba, ang laki ng premyo. No? 1 million guaranteed, 2 million guaranteed, tapos no pat, free entrance dahil offline sila. Dito sa atin, do you recommend, meron bang advantage yung ganun na setup offline or disadvantage yan? For me, as nagbe-breed and then kahit naman konti, I go on offline. Number one, advantage sa owner, malaki premyo. Wala kang merong patmani, konti o wala. So advantage talaga. Wala kang kaysa ka pa. May mga yung traditional. I go on offline. I go on offline. Kasi sabi rin Dok dito sa mga patron ba nandun sa gallery. Malaki man yung kaltas. Malaking kaltas sa mga magpapasa sa labas. Sa gallery. But sa mga owner sa side natin, malaki yung gasto natin sa nukan. Kailangan natin bumawi doon na malaking premyo. It's advantage na sa mga owner. Kasi yung mahilig lang sa travesya, wala man silang sa kanila na yun. It's up to them na maliit sa nila. Tas yung mga may-ari na mga tungan, naghahanap ng promotion. Naghanap sila ng promotion, kailangan nila ng manok. So tayong mga breeder, tayo yung magsusupply doon. Malakas yung demand. Kasi meron yung sabi nga, yabo. Halimbawa, yung kalbila mananalo ng 110, 120. It's anybody ball game man. Hindi man sigurado na yung malaking po sa siguradong mananalo. Lalo na kung maganda yung
matching, Mm. walang ano yun. For me, offline is okay. Ah. Sa side ko, okay talaga yung offline. How about yung sabi nila mawawalan daw ng trabaho gaya ng mga masyador, mawawalan daw sila ng trabaho. Paano natin sila i-accommodate para ma-convert na yung Yung mga masyador naman talaga, kung may mga amo ka talaga, talagang meron ka pa rin trabaho kasi yung mga masyador yung ang tumatakbo doon sa mga machine. O yung mga boss mo nakaupo lang, o ka 5,000, sila lang yung tumatakbo doon. So they still have money. Tapos additional employment din Dok no sa mga teller. Oh. Kasi ngayon wala mang teller ini-employ. Pag mag-offline ka, kailangan ka ng teller. Additional teller. Oo. So it's a win-win And situation. also It's a siguro win-win Dok, situation. yung may insure talaga yung taxes for the government kasi pag offline, Makikita mo. Pag traditional tayo lang yung wala. wala man yung tax. Pero pag offline bawat patak doon sa machine, Tumatakbo yan. doon sa Yes. government. Oo. No. So, it's a win-win situation. Offline, wala namang paki yung mga magpunta sa labas. Isipin natin, kita, mga breeder, we need na, meron naman tayo, kung mananalo, malaki-laki yung ma-bring home natin. Kasi sabihin natin, i-consider natin yung sila maglabas, hindi man sila magbigay sa atin yung premyo, yung management man. So, as a breeder, kailangan natin mag-breed ng maganda so that manalo tayo, makukuha natin yung malaking premyo. Oo, hindi pa tayo nagpuso ng malaki kasi magkano binili mong bet ngayon? Kahit 2,000, pwede na tayo makapag... Yung pa-premyo, meron pang perwin. 1 million pa yung pa-premyo. So, di ba? Isipin mo, merong dito sa Minglanilla, merong 2 million. Guaranteed. Guaranteed. 5 combo. Merong pang perwin. Ya, magkano lang yung pot money? 1.5. O di, kung ikaw yung breeder, you will saan ka pa magpunta niyan? Doon nga sa sa Northern Luzon ba? May nakita ako isang flyers, 500k per champion. Sus, grabe. No na. pat. No pat. Dito pa lang sa farm natin, gumagasto na kasi tayo, di ba? Totoo. Yung daily expenses, weekly, monthly. Pumapatak pa yung listahan natin doon sa paborito nating agribit. Weekly tayong tinatawagan. Totoo yan. Advantage yan, advantage. Pero depende sa tao. But for me talagang advantage na kahit meron kang backyard, you can na maliit kasi hindi naman tayo malaki. Ang ini-aim natin, manalo, makapag-premyo. Yan na. Ano yung maipapayo mo or advice mo Dok sa nandito na sa ating hilig at sa yung gusto pang pumasok sa hilig natin? Number 1, i-consider mo talaga, meron kang area. Tapos number 2, yung kaya mo i-manage, yun talaga importante. And the next is, yung capacity mo na magbili ng mga pagkain, feeds, yun importante. And the same time, yung materials. Kasi ngayon, madali naman makakuha ng materials. Yun talaga yung importante, yung area mo, yung pag-manage mo, kasi malaki gasto manok. This is not a joke na mag-manok ka. Tapos yung mga tao, kailangan mo pakainin. Yun ang yun ang i-consider mo. Dok, baka may gusto kang i-greet or batiin, Dok? Greet ko lang lahat ng nagmamok, backyard, lahat. Enjoy lang at the same time, sa makaya lang sa area mo, yun lang ang focus. Tapos salamat sa Birada Master Team. Idol Clark, dugay na kami nagkaila. Salamat sa mga team ninyo. And then Aminik Boys. Enjoy. And then hi to all, shout out. Thank you. Thank you mga master for tuning in today's episode. I hope na meron kayong napulot na mga tips sa aming episode for today. Mga master, please don't forget pala to subscribe this channel. Also follow my Facebook page na Birada Master TV and also my TikTok account na JM Birada Master. Mula na lang dito sa Tunghaan, Minglanilla, Cebu. Nasa loob tayo ng isang magandang farm. Dito lang malapit sa City Center, ang Hans Game Farm. May-ari, walang iba. Nakausap natin personally si Dr. Chris Chupis, Birada Master. Thank you so much, Doc. Thank you, Salamat, Master.
Nay ko ano? Kinilaw. May mga plato diri. Kinilaw binisaya.